Good morning. Nag-walking po ako ng 30 minutes. Kasi kung hindi tumaas bibi ko kahapon, hindi ko maisipang mag-walking. Kasi nasanay na lang talaga ako na nandito sa bahay buong taon, buong month, buong week, buong day. Charis. So, nakita ko kasi yung ito. Yan. Sapatos si Dodong nung grade 4. Grade 4 pa siya nito. Pero ako ay 38 years old at kasya sa akin. So nakita ko wala namang gumagamit kasi si Dodong pati si Chris magka-size yung mga paa, yung pinakamalaking sapatos talaga. Yung pangdambuhalang paa yun. So sinuot ko at nag-walking ng konti yung bilbil natin. O dyan. Bilbil pa. So ayan. So ayan ang aking ginawa for today's umaga at wala pang tubig lang ang ano ko, wala pa akong kain, wala pa akong kape, hindi ako nagkakape. Nagkakape ako minsan. Pag yung gusto ko talagang matulog tapos hindi pwedeng matulog, magkakape ako pero minsan lang. So tubig lang, wala pa akong kain. Ngayon po ay alas 8:55 pa, alas 9 na po. So wala pa akong kain. Si Lolo Rig doon, binigyan ng tinapay at kape ni Dodong. So agahan namin ito guys, mga 10 o'clock na naman, diretsong tanghalian na. So ayan, tubig-tubig lang muna sa umaga para makatipid kasi ang mahal ng bigas. Ang dami natin pinaproblema ngayon. So ayan lang po. Si Chris pala, konting update, si Chris ay natapos ng magpabaksin kahapon at nakauwi siya. As in talaga daw, ilang beses siyang ano ba yun? Nagpasilong ba? Kasi sobrang lakas ng ulan sa kanyang dinadaanan. Diba pinakita ko yun sa inyo na ang itim-itim ng ano doon. Ayun, ang lakas na ng ulan kaya. Pero tapos na siya magpabaksin at medyo hindi kamahalan yung baksin niya kasi ang liit lang ng sugat. So, babalik siya sa Friday at hindi ko alam kung anong pagbalik sa Friday tapos balik ng Friday may another schedule siya, last schedule niya tapos okay na at wala na siyang babayaran doon kasi binayaran niya lahat. Ang gagawin niya ay pupunta na lang doon magpa-vaccine. So sis doon wala pa ding notebook pero maghahanap tayo ng konti ng pang notebook. At konting update at ayan nakapamili ako ng konti sa aking tindahan kasi may sobra yung pera ni Chris sa pagpabaksin. May sobrang 700 ayun na nabili ko dyan. So dyan ko muna nilagay tapos ngayong Friday or Saturday or Sunday o lagi ba Saturday, Sunday or Lunes kasi 28 holiday doon pa ako bibili ng notebook. Kung wala talagang makuha na yung tindahan kukuhanan ko ng pang notebook at papel, ballpen lang muna. Wala lang muna mga art materials, mga crayons, mga ano-ano pa dyan. Wag lang muna. Kasi, gipit talaga. So, ayan, pinagkakasya lang talaga. Kung anong meron, ayun. Kasi wala naman siyang notebook na naiwan. Noong last year, kukumpunin ko sana mga notebook niya. Lahat man yan sinulatan, wala mang naiwan. So, ayan. So, ayan lang po. Ayan ang ating update for today. Thank you for watching. So ayan, medyo kumulimlim na naman ang paligid kasi 11 o'clock na, magto-12 na. Ayan, may ano na naman, dagundong sa kalangitan. So ipapakita ako ang aking ampalaya na tinapon ko lang yan dito, ampalaya. Tapos, Hoy! Shh! Hoy! Si! Shh! Tapos iyan santol, yung Bangkok na santol. So, yan ang turmeric. Luya, ginger, at turmeric din yon. At turmeric din yan. Pero yan, mapayat dahil hindi masyado naaarawan dito kasi ang daming puno, ayan. Kailangan talaga nila direct sunlight. At yung alagbati ko din yan, medyo hindi okay. Kasi ulan ng ulan everyday. Nalalata po sila. Nabubulok, tingnan nyo. Yan. Ito din turmeric. Ito herbal. Balbas pusa, yung para sa kidney. Ayan. Ito para sa sugat. Ayan. Yan malunggay. Pinutol ko yung malunggay para magbago ng mga sanga. Ayan. So ayan. Yung mga tanim. Ito ano ba ito?
Nalimutan ko ng pangalan nito, pero ano ito, pareho sila ng variety, iba-iba lang ng kulay, pareho sila ng ano. Tapos iyan ang aking orchids, mataas, matangkad. Kaya lang po. At si Chris ay mamasada na yan. So, si Chris po ay namasada at nandun na. Tapos, ngayon, ako ay dito. So, anuhin ko sana yung ano ba, yung panggatong doon. Pero, wala namang init. Everyday umuulan. So, pabayaan ko muna yung doon na matuyo siya ng sarili niyang tuyo. Kasi, ulan nga eh. Hindi ko din yun mabibilad. So, kukuha ko ng lupa mamaya. Tapos, may i-replant po akong halaman. Kasi kailangan na talagang i-replant. So ito po ang i-replant ko. Tingnan niyo. Ayan. Ito ang i-replant ko dahil tingnan niyo. Nasira na po ng mga manok. Ito nawala na ang dahon. Bale, ano ito? Isang puno, dalawang puno at isang puno ito. Kaso ito, nasira ng manok. Kasi natapunan ng, para bang nabaliskat siya. So, kailangan ko itong i-replant para gumanda. So, dito ako nag-replant sa lamisa. Oy! So, dito ako nagre-replant sa lamisa ng tindahan kasi pag sa baba, medyo mahirap. So, itong lupa ko, ayan. Yang lupa ko, galing po yan doon sa nalalata na uhot ng palay ba? Yung trisira ng palay, tapos yung mga dahon, yung mga puno ng palay, yun nalalata. So, naging ganyan. Ganyan. As in po, mataba po yan. Dito po, hindi mo na kailangan mag-compost ng yung mga gulay, yung mga balat ng gulay para gawing fertilizer. Hindi na. Kasi marami po ditong ganito. At kasi napalibutan ng palayan. At matataba ang lupa dito. So, ayan. Kamay-kamay lang tayo kasi wala tayong gloves. So, kamay-kamay. Ito po ang itatanim ko. Nakikiligo ko. Ayan. Ayan. At ano po ba? May dalawa akong tanim dito na ganito siya. Ito siya aakit ito sa puno or kailangan ito may poste kasi aakit po ito. May isa din akong tanim dito pero hindi ko tinanim sa mga paso, nandoon sa mga puno ng kahoy. Ganito din siya, may butas-butas pero hindi kagaya nito na ano. Iyon, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo. So, ito siya. Ayan ang mga butas niya. Pero, pag lumaki ang dahon niya, ayan oh. Ganyan. Ganyan kalaki ang mga butas. Pag lalaki siya at tatanda, ganyan, hindi na nabubutas na ano talaga, nahihiwa. So, ayan. Ang tawag po nito ay, nalimutan ko po. So, ayun. At ito, alam niyo po, sobrang makakalimutin ko ngayon at sobrang mapuro lang utak. As in, ang dali kong malimot yung nakakaisip ko lang ngayon. Tapos, mga ilang segundo, nawala na yun. So, ganyan po ako ngayon. Hindi ko alam. So, ayan, ito ang itatanim natin. So, ayan. So, ito oh. Ito natin itanim sa malaking paso. Madali po siyang mabuhay. Kailangan lang talagang alagaan. Yung dahon, tingnan nyo, kinakain ng manok. Diba? Sabi ko sa inyo, sinisira po ng mga manok. So, ayan. Pero hindi din ito kailangan sa direct sunlight. Sa malilim lang na lugar, kagaya siya ng mga prayer plant na sa lilim lang. Sa lilim lang. Or indoor plant. Pwede sa indoor. Alam nyo naman to. Kasi noon, ang sikat-sikat nito sa YouTube at mga online. So, ayan. Bale, magtatatlong puno po ang aking magawa nito kasi may isa. Pero itong isa, papadahunin ko pa. Ano ba papadahunin?
ano ba natin, papalagyan pa ng dahon, hindi mo na i-replant. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.